Bakit nga ba daw hindi mo na pinaliguan ng mga to bago sila lagyan ng pulbo? Hello, Pack members! Welcome back to Husky Pack TV. For today's video ay heto nga po, talagang after ni Mother lagyan yung mga puppies natin yesterday na nasa labas. Saka naman niya nilagyan yung mga puppies dito sa loob. Actually, wala naman silang kuto talaga, pero para ma-sure nga din daw, pinaglalagyan na nga ni Mother. Kita nyo lahat sila may pulbo. Anyways, chikahan ko na lang rin nga kayo dahil sa previous video natin. Ang dami nyo nga mga comments at ang iba sa inyo ay medyo confused pa nga talaga. Tapos yung iba sa inyo ay may mga suggestions. Isa nga sa nag-comment doon ay dapat man lang daw pinaliguan muna natin bago natin lagyan ng powder yung mga doggies, which is tama naman kasi mas maganda nga kung maliliguan muna sila kasi mas uubos talaga or mas kokonti yung kanilang mga Pero gaya nga ng reply ni Mother sa comment na yon, talagang mahirap naman daw pong paliguan. Tingnan nyo naman, hindi nga sila makalapit sa kamay natin na hindi gumagalaw. Yung pabang maliguan natin yung video nga rin pala na kinuha or talagang na-rescue natin sila, nakita nyo rin naman na ilang beses nang halos kagatin nila si Mother at sobrang delikado kapag hindi naman talaga nila gustong mangagat, pero talagang self-defense na lang nila yon dahil nga sobrang traumatized pa po talaga sila. Kaya naman sa mga ganitong fur babies or sa mga ganitong aso na talagang sobrang trauma, kailangan talaga natin maging gentle palagi sa kanila. Gustuin man natin paliguan sila para nga mas umayos yung pakiramdam nila, mabawasan yung kuto, hindi pa natin sila pwedeng biglain kasi nga sobrang trauma pa sila at ayaw nating mas mapalala yung trauma nila at mas matakot sila sa mga tao. Kita nyo naman, halos mag-iisang linggo na nga sila dito, pero etong isa pa lang to, yung nakakalapit kay Mother at yung iba ay talagang takot na takot pa rin at hindi pa rin natin nakukuha yung tiwala nila. Kaya naman ayan, pansamantala, kailangan nga muna natin at kunin yung tiwala nila at kapag medyo okay na, kahit hindi naman 100% na talagang comfortable na sila sa atin, at least kahit papaano medyo nahawakan na natin silang lahat. Saka nga pwede natin silang paliguan for the safety na rin natin. Tapos syempre, para na rin sa kanilang utak, para hindi nga sila gaano talagang matakot sa mga tao. At sa mga gumawa nga nito sa kanila, naku, sinasabi ko talaga sa inyo, karma malala ang nangyayari sa inyo. Kahit ano pa man yung sabihin nyo na naging reason kung bakit nyo sila itinapon. Maling-mali pa rin po ang pagtatapon nyo ng mga aso kasi cruelty pa rin po yan. At meron nga pa rin sa inyo guys nag-comment na bawal talaga magtapon at maging cruel sa mga animals. Eto nga yung i-comment nilang picture, parang batas nga daw po siya tungkol sa animals. O diba? Basahin nyo yung maigi dahil makikita nyo rin nga dyan kung gaano kalaki ang kailangan nyo bayaran kapag nahuli kayo. Kaya naku, talaga sinasabi ko sa inyo, tigilan nyo na po yan. Hindi lang po legit na pananakit sa animals ang talagang may huli. Kahit pagtatapon po sa animals, huli na kayo. Anyways, ayan na nga, kailangan pa rin pala natin silang gamutin, pagalingin bago pa nga natin sila totally pa-adapt. Kaya naman talagang medyo magtatagal pa nga sila sa atin. Pero one thing's for sure, papagalingin nga natin silang lahat. Kahit gano'n pa man katindi ang galis nila, nako, tayo ang bahala dyan. Kakayanin natin yan. Hindi natin sila susukuan gaya na nga lang ng pagsuko sa kanila nung una nila mga fur parents. Sobrang kawawa lang rin kasi talaga sila na dahil nga ganito ang itsura nila at kalagayan nila, sinusukuan na nga sila ng tao. At naawa rin naman kami na hindi pa natin sila mapapasok kayo sa loob ng mansyon. Kaya naman talagang ginagawa natin ng paraan para nga sila ay mas gumaling na at makapasok na rin nga sila dito. Ngayon, ganito na lang din kasi talaga ay magagawa natin to protect them at the same time, para maprotektahin din yung mga pack members natin at fur babies natin na nandito sa loob ng mansyon.